Good morning po sa ating lahat. I am First Lieutenant Jason Wilson Vista, O-20499 Infantry Philippine Army, a proud member of Team A Masiglawing Class of 2020, a native Bayuganon from Bayugan City, Agusan del Sur, and I am currently the commanding officer of Charlie Company, 84th Infantry Victorious Battalion, 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army, na recently lang po na-deploy dito sa province of Bataan. And as we all know, the province of Bataan is one of the most historical place dito po sa ating bansa dahil dito po ginanap yung World War II. No? Uh, sa katunayan, andito tayo ngayon sa uh, Layak Junction, no? Dinalupihan, Bataan. Ito po yung tinatawag nilang gateway of Bataan kasi dito po primarily yung dumadaan yung bago ka makapasok sa province of Bataan. So, makikita nyo po sa aking likod yung first line of defense monument, no? So, alam ko po halos lahat po sa atin ay familiar with the Battle of Bataan as well as yung the Bataan Death March, no? Na kung saan yung ating mga kasundaluhan that time ay nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para ipagtanggol yung ating bansa laban sa mga dayuhang gustong manakop, no, during that time. And in fact, dito po ipinakita ni Sergeant Jose Calugas ang kanyang pagkahusay sa labanan at kanyang katapangan, no? Kung saan nakuha niya po at ginawan po siya ng pinakamataas na award, no? Na Medal of Honor during the World War II. So, ito po makikita niyo po yung first line of defense monument, no? Kung saan ito po yung naging simbolo or umaalala sa mga katapangan ng ating mga sundalong nagbuwis ng buhay ng World War II, lalong-lalo na yung mga sundalong galing sa Bataan, no? So, during that time, naglanding po kasi yung Japanese forces, no? Naglanding sila sa Lingayen Gulf at Lamon Bay. So, agresibo silang lumusob papunta sa gitnang Luzon. Kaya nagdesisyon si General MacArthur that time na i-launch na yung War Plan Orange 3. Ang War Plan Orange 3 po ay naglalayong i-shift yung Filipino and American forces papunta dito sa Bataan para makapag-establish sila ng mas malakas at mas decisive na defense laban sa mga Japanese forces that time. So, ang ginawa ng US and Filipino soldiers that time is nag-iwan sila ng mga units dito sa, particularly dito sa Layak Junction, no? Ang naiwan pong unit dito ng Filipino soldiers ay ang mga members ng 71st Infantry Division ng Philippine Army and then yung the Philippine Scouts. So, ang task po nila dito is to conduct delaying actions, no? So, dito po sa kinatatayuan natin, dito po nila pinwesto yung mga heavy machine guns nila, mga artilleries, and the kanilang demolition teams, no? Para po kapag may pumasok na Japanese forces ay ma-delay po nila, hindi agad sila makapasok sa bungad ng Bataan. So, kapag may pumasok, binobomba agad nila, pinapaulanan agad nila ng mga heavy machine guns and mga artillery assets natin, binobomba nila. So, in short po, naging matagumpay naman po yung kanilang mission dito na i-delay yung mga Japanese forces na balak pumasok, no? However, dahil overwhelming yung Japanese forces that time, naging successful naman din po yung defense ng 71st Infantry Division and then yung Philippine Scouts, no? Nabigyan po ng mas mahabang oras yung mga forces natin na nasa likod, yung nasa Abukay line of defense na mas mahabang oras na mas makapaghanda, mas makapagpalakas pa ng kanilang puwersa.
So in our time ngayon, sir, yung company namin, yung andito sa Dinalupihan, no? Kami po yung katulad ng 71st Infantry Division and then the Philippine Scouts, no? Ang task po namin is i-secure ang bungad ng Bataan, yung entrance po, yung gateway ng Bataan. So, katulad po nila, kami po ay nakadistino rin dito particularly dito sa Layak, Dinalupihan. At ang current efforts naman po namin, sir, sa ngayon sa company namin is yung constant training, no, sa aming unit. In fact, sir, constant po kami na nagkakandak ng training, simulation exercises, no, regarding territorial defense operations, no, in preparation po sa mga possible invasions kung meron man. Sa katunayan, sir, kakatapos lang po ng aming division training exercise at sa mga susunod na araw, sir, is magsisimula na rin po yung aming brigade training exercise. And then, pangalawa po is yung constant engagement namin with the populace, lalong-lalo na sa mga youth. So, katuwang namin yung mga pinaka-supportive namin na mga local government units, mga stakeholders, and government agencies, no, sa pagkakandak ng symposiums, information awareness drive, mga pamimigay ng informational materials, and even yung pag-play ng mga audiovisual presentations regarding West Philippine Sea, no? Nang sa ngayon ay mas mapaigting pa natin yung pagiging makabayan ng ating mga kababayang Pilipino, no? Lalong-lalo na dito sa area namin sa Bataan. Kaya ang masasabi ko lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Bataenyo, na suportahan nyo po ulit ang Army, no? Katulad po ng pagsuporta nyo po dati nung time ng World War II sa mga Filipino and American forces, no? Samahan nyo po ulit kami. Paglaban natin ang ating bansa, lupain natin to, at kailangan tayong magkaisa para sa ating bansa. Thank you.